Hi kids! Ready na ba kayo para sa bagong insect adventure? Samahan niyo ako at pag-aralan ang mundo ng mga honeybees. Alam niyo ba na ang mga honeybees ay ilan sa pinakamasipag na insekto? Hindi lang sila nagliliparan para maglaro. Ang mga munting ito ay may mahalagang trabaho na dapat gawin. Habang sila ay nagliliparan mula sa bulaklak patungo sa iba't ibang bulaklak, naglilipat sila ng pollen na tumutulong upang lumago at dumami ang mga halaman. Kung wala ang mga honeybees, marami sa mga paborito nating prutas at gulay ay hindi mamumunga. Ang mga bubuyog ay nakatira sa beehive. Sa loob ng beehive ay naninirahan ang isang malaking pamilya na nagtutulungan at may kanya-kanyang trabahong ginagampanan. Tignan nating maiigi ang kanilang amazing teamwork. Una, ang mga worker bees. Sila ang makikita natin na lumilipad-lipad sa mga bulaklak at kumukuha ng nectar at dadalhin pabalik sa beehive. Nariyan din ang mga guards. Sila ang nagbabantay sa beehive at nagbibigay protection sa iba pang mga bubuyog. Ito naman ang mga nurse bees. Inaalagaan nila ang mga baby bees na tinatawag na larvae. Sila ang nagpapakain, naglilinis at sinisigurado nilang malusog at malakas ang mga batang bubuyog. At syempre ang queen bee, siya ang leader at nanay ng hive. Ang pangunahing gawain niya ay mangitlog upang masigurado ang bilang ng mga bubuyog. Bilang isang queen, siya ang sinusunod ng lahat ng bubuyog sa kanilang kaharian. Alam niyo ba kung paano mag-usap ang mga honeybees? Sumasayaw sila! Kapag ang worker bee ay may nadiskobre na mapagkukunan ng nectar, sumasayaw siya upang malaman ng iba ang direksyon papunta dito. Ang bawat honeybee ay may sariling mahalagang papel na ginagampanan sa kaharian. Kailangan nila ang isa't isa upang mabuhay at magtagumpay, katulad ng kung paano natin kailangan ang isa't isa. Tulad ng mga honeybees, ang mga unang tagasunod ni Jesus ay nagsasama-sama upang magtulungan. Noong mga unang araw, pagkatapos na umakyat si Jesus sa langit, nagtipon ang kanyang mga tagasunod at ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga tao. Marami ang nakinig at naging Christian. Hindi lamang sila tuwing Sunday nagpupunta sa church. Madalas silang magtipon at namuhay na parang isang malaking pamilya. Nagdarasal sila ng sama-sama, nag-aaral ng salita ng Diyos, at nagbibigay ng lakas sa isa't isa sa kanilang pananampalataya. Palaging naroroon sila para sa isa't isa, anuman ang mangyari. At alam niyo ba kung ano pa ang kanilang ginagawa? Nagbabahagi sila ng lahat ng kanilang mayroon sa isa't isa. Kung mayroong nangangailangan ng tulong, handa sila upang damayan at tulungan ang mga nangangailangan. Ipinaaabot nila ang kabutihan at kabaitan sa lahat. Lalo pang dumami ang mga nakaalam tungkol sa komunidad na ito at sila ay sumapi dahil sa magandang pakikitungo nila sa bawat isa. Ito ang pinakaunang church. Lahat sila ay nagsasama-sama upang magtulungan at ibahagi ang mga turo ni God. Mahalagang maglaan tayo ng panahon kasama ang iba pang mga Kristiyano. Ang tawag dito ay fellowship. Ang pakikisama sa iba ay mahalaga sa ating ugnayan sa Diyos. Kapag tayo ay nalulungkot, ang ating mga kaibigang Kristiyano ay maaaring tumulong sa atin at kapag ang ating mga kaibigan ay nalulungkot, maaari nating silang tulungan. Magagawa natin ito kung tayo ay a-attend sa Sunday School, small group, summer camp at iba pa. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Ipagpapatuloy natin ang ating insect adventure at syempre, pag-aaralan pa din natin ang mga layunin ng Diyos para sa atin. Hanggang sa muli, bye-bye!